Magandang araw po sa inyo, Miss J, at sa lahat ng masugid ninyong tagapakinig. Hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ang aking mga kamay sa tuwing binabalikan ko ang mga pangyayaring muntik nang pumatay, hindi lamang sa aking katawan, kundi pati sa aking puso. Ako po ang nagpadala ng liham na ito. Isang karaniwang taong minsang naniwala na ang mga kwento ng aswang ay kathang-isip lamang hanggang sa ako mismo ang habulin nito. Nais ko pong itago ang aking buong pangalan. Maaari niyo na lamang po akong tawaging Iya. Bago ko po simulan ang kwento, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At ang inyong simpleng pag-like ay malaking tulong rin. Lumaki ako sa Maynila. Ngunit dahil sa kagustuhan kong makalimot sa isang masakit na nakaraan, napilitan akong lumipat sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Quezon. Isang lugar na tahimik sa araw, ngunit tila may sariling hininga ang dilim pagsapit ng gabi. Sa unang araw ng aking pagdating, sinalubong ako ng katahimikan. Walang batang naglalaro, walang asong tumatahol. Tanging mga matang sumisilip sa pagitan ng mga bintana. Mga matang hindi ko maipaliwanag kung bakit tila may alam na ayaw nilang sabihin. Doon ko unang nakita si Rafael. Hindi ko po alam kung bakit, Miss J. Ngunit sa gitna ng lahat ng malamig na pagtingin ng mga tao sa baryo, siya lamang ang ngumiti sa akin ng buong buo. Isang ngiting hindi pilit, hindi mapagkunwari. May dala siyang sulo at tinulungan akong buhatin ang aking mga gamit papunta sa uupahan kong lumang bahay. Isang bahay na ayon sa mga taga roon ay matagal nang walang naninirahan. Kung may marinig kang ingay sa gabi, huwag kang lalabas kahit may tumawag pa sa'yo. Sabi niya habang inilalapag ang aking maleta. Tinawanan ko lamang iyon noon. Akala ko'y isa lamang siyang sobrang maalalahanin. Hindi ko alam, iyon na pala ang una niyang pagtatangka na iligtas ako. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang aming pagkikita. Siya ang naghahatid sa akin sa palengke, nagtuturo ng mga daan sa gubat, at minsan pa'y nagdadala ng nilutong ulam kapag napapansin niyang hindi ako lumalabas ng bahay. Unti-unti, Miss J, nahulog ang loob ko sa kanya. Ngunit kasabay ng paglalapit ng aming mga puso ay ang paglapit din ng bangungot. Tuwing hating gabi, may naririnig akong tik-tik-tik, 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 na tila nagmumula sa bubong. May mga gabing nagigising ako na may amoy dugo sa hangin. At mga gabing napapansin kong may mga bakas ng putik sa sahig. Kahit hindi naman ako lumalabas. Isang gabi, may kumatok sa aking bintana. Iya. Mahinang bulong ng isang boses, nakahuwig
ng boses ng yumao kong ina. Muntik na akong tumayo, Miss J, kung hindi ko lamang naalala ang babala ni Rafael. Kinabukasan, nakita ko sa aking bakuran ang isang manok na wala ng ulo. Walang dugo. Para bang sinipsip lahat ito. Ultimo lamang loob ay wala na rin. Doon na ako nagsimulang matakot. Nang kumprontahin ko si Rafael, nakita ko sa kanyang mga mata ang matagal nang itinatagong pangamba. Ako ang dahilan kung bakit kanila target. Pag-amin niya, ang aswang na gumagala rito, hinahabol ako. Ikinuwento niya sa akin ang buong katotohanan. Ang kanyang angkan ay mga tagapagbantay. Mga taong isinilang upang labanan ang mga nilalang na gumagala sa dilim. Ngunit may isang aswang na nakaligtas sa kanilang pamilya. Isang babaeng nag-aanyong tao sa araw, ngunit halimaw sa gabi. At ako, Miss J, ang napili nilang alay. Sa gabing kapilugan ng buwan, dumating ang aswang. Buo ang anyo, gutom, at handang pumatay. Lumaban si Rafael, naging sugatan, duguan, at halos mawalan ng buhay. Akala ko'y mawawala na siya sa akin. Rafael! Ngunit sa huling dasal, sa huling saksak ng patalim na binasbasan ng dugo ng mga tagapagbantay, bumagsak ang aswang at bigla itong naglaho. Buhay kami. Akala po namin natapos na ang lahat nung bumagsak ang aswang. Nagkamali kami. Sa ikalawang kabilugan ng buwan, muling bumangon ang aswang. Hindi na siya mukhang tao. Ang balat niya'y tila hinubad ng galit. Ang mga buto'y nakausli. Ang dila niyang mahaba ay parang ahas na balot ng dugo. Ang bawat hakbang nito ay nag-iiwan ng bahid ng itim na likido sa lupa. Sinunggab ba niya si Rafael? Narinig ko ang pagkabali ng buto. Nakita ko ang pagtilamsik ng dugo sa lupa. Habang hinihila si Rafael ng aswang. Pero hindi ako tumakbo, Miss Jane. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, pinili kong lumaban. Hinawakan ko ang patalim na iniwan ng kanyang ama. Isang patalim na sinasabing nabubuhay lamang kapag may handang ialay ang puso. Sinaksak ko ang aswang. Hindi ito sumigaw. Sa halip ay tumawa. At doon ito sinabi ang salitang halos pumatay sa akin. Kapag namatay siya, sa akin ka!
At muling sinunggaban si Rafael. Mas malakas, mas mabangis. Niyakap ko si Rafael habang duguan ang aming mga katawan. At doon ko sinabi ang mga salitang hindi ko pa nasasabi sa kanya noon. Rafael, mahal kita. Kahit dito pa ito magtapos. Parang may pumutok sa hangin. Ang patalim ay nagliyab. Ang dugo ni Rafael ay tumulo sa aking kamay. At sa huling sandali, isinaksak ko ang patalim sa dibdib ng aswang. Sumigaw ito. Isang sigaw na parang daang kaluluwa ang sabay-sabay na pinalaya. Sa unang sinag ng araw, unti-unti itong naging abo. Tahimik ang paligid. Akala ko, patay na si Rafael. Hinaplos ko ang kanyang muka. Humahagulgol. Duguan, wasak. Ngunit, dahan-dahan, hinawakan niya ang aking kamay. Iya, pinili kita at pipiliin pa rin kita kahit kailan. Bulong niya. Sa kasalukuyan po, nagsasama na kami ni Rafael. Iniwan namin ang barangay. Ngunit, hindi namin iniwan ang isa't isa. May mga gabi pa ring nagigising akong pawis na pawis. May mga sugat si Rafael na hindi kailanman tuluyang naghilom. Ngunit bawat umaga, magkasama kaming bumabangon. At sa tuwing hawak niya ng aking kamay, alam kong kahit may mga nilalang pang gumagala sa dilim, may pag-ibig pa ring mas malakas kesa sa kanila. Maraming salamat po, Miss J, sa pagbibigay boses sa liham na ito. At kung may isang bagay man akong nais ipaalala sa inyong mga tagapakinig, ay hindi lahat ng halimaw ay nasa dilim. At hindi lahat ng bayani ay walang takot.